Tama. Wala naman problema sa akin magpaliwanag. Pero, ang problema ko, kung sa Pasigenyo, may tanong talaga sila. Pare, huwag naman tayo, magkaibigan naman tayo, huwag tayo maglukuhan. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mga panonood, please click mo na yung Jeremy's TV. Anyway guys, wala na ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So topic natin for today's video, Vico Soto, harapang pinrangka ang dati niyang kasamahan sa City Hall na kung saan naghakot ng mga taga Quezon City, di ba? Na parang gusto lang sang siraan. 'Di ba? Pero yun na nga guys, hindi nagpatinag itong si Vico Soto. Yung kadebate niya dito, parang matagal niya nang kasama sa City Hall. Sabi niya, alam mo yan ha, nilinis natin yung Quezon City, yung Pasig sa corruption, 'di ba? Inayos natin. Pero sa kabila ng yun guys, kahit ganun ang pinakita ni Vico, itong kausap ng ito parang nagtitrade pa sa kanya. Parang nagpapagamit. Parang merong tao nasa likod niya. 'Di ba? Talaga namang maramdaman mo. Huling-huli na. Kaya pinasabi niya, pare, wag mo ulokohin. Nakita-kita diyan kasama mo yung mga hinakot nyo eh. 'Di ba? Kasi madalas natin yan guys, yung mga hinahakot sa mga rally-rally na yan. Lalo na ngayon. Paparating na yung 2025 election, yung mga kampanya dyan, di ba? Yung mga meeting di avance. Nakita natin yan guys noong 2022 sa presidential election. Di ba? Noong kay BBM, puro bus, ang dami, di ba? Kay Lenny, ganun din. Kay Yorme, alam ko guys, is organic eh, dahil wala namang pambayad ng karaming pera. Talagang ano yan guys, kalakaran na. Pero ngayon, ang maganda lang kay Vico, kinurumpat na niya yung mismong leader ng mga sinasabing save Pasig. Dahil nga kinokontra nila, siguro parang palabasin na may korupsyon. Dahil malaking pondo, 6.3 billion yata kung di ako nagkakamali. Pero, naging transparent si Vico. Sabi niya, magtanong lang kayo. Di ba? So, huling-huli niya guys. Huling-huli na pati itong leader na to na parang may tao lang sa likod niya at talagang gusto pa magpalusot dito kay Vico Soto pero hindi siya nakalusot. Sabi, hindi, nakita-kita, may hawak ko pang megaphone, may video eh, sabi. Hindi pare, tagal tayo magkasama, sabi niya. So narito guys, panoorin niyo yung video kung saan nagkasagutan sila at nagkainitan at pahiyang-pahiya talaga itong leader nung sinasabing save Pasig Kuno. Pero kung talagang titignan mo, parang may nasa likod niya at gusto lang talagang sirain. Pero hindi nila magigiba itong si Vico Soto. Alright guys, eto na. Pasok. Tama. Wala naman problema sa akin magpaliwanag. Pero, ang problema ko, kung sa Pasigenyo, may tanong talaga sila. Pare, huwag naman tayo, magkaibigan naman tayo, huwag tayo maglukuhan. Huwag pa sa Quezon City yung hinakot ninyo. Naghakot kayo. Kasama ko mga taga ng payo. Parang huwag tayo maglukan. Inisa-isa ko po silang kausapin. Wala naman ako doon, di ba dito? Nakita kita kanina. May video ako, kausap mo sila. Huwag kang mumulo ko yun. Dito ako munta. Ikaw yung may hawak ng ano kanina. Hindi ako lumapit. Hindi ako lumapit. Pare, huwag mo ko lokohin. Tagal natin magkasama. Kasama ko mga taga ng payo. O yun, mga lima sila. Hindi ko sila kasama. Hindi wala ako doon. Hindi ko ako, nag-uusap na kayo. Nagkataon lang nasabay? Hindi. Nagkataon lang na nagkasabay kayo? Hindi, wala na problema ko. Hindi iniisip ko. Ang importante. Hindi isa naisip. Katotohanan lang tayo, brother. Importante lang. Nagkasabay lang kayo ng mga taga-QCN. Hindi. Kasi inuloko mo na ako eh. Walang problema. Nagkasabay lang kayo, nagkataon lang sa dami-dami ng araw sa taon. Hindi ako lumapit doon. Ang sinasabi ko lang, pareho man ang aming intensyon. Ang importante dito, binibigyan ka ng pagkakataon paliwanag yung sarili mo. Kasi ikaw rin naman nangako doon eh. Hindi, walang problema. Wala naman tayo. Kahit makita ko sa inyo yung buong project, walang problema doon. Alam niyo naman, mula nagsimula tayo, maayos lahat ng ginagawa natin dito. Nilabanan nga natin yung corruption. Alam mo naman yan eh. Oo, diba? Alam mo kung paano natin lininis ang City Hall. Hindi mo masasabing hindi. Pero, kung mo sabihin sa akin na nagkataon lang na pumunta kayo dito at nagkataon lang na Nandito lang ako eh.
nagkataon lang nakasama mo yung mga habot na Malamang 10 van yung dumaan dyan, Malamang dumating dyan. pareho kami ng plano. Pareho. Nagkataon lang. Wala kasi ako dun eh. Nagkataon lang. Hindi, marami. Wala naman ako problema kung anong iniisip ko, Mayor. Parang sa akin lang doon, may mensahe yung araw na ito, di ba? Ako, bakit ko natin, hindi naman nagkamalit, hindi naman ako. Simple lang. Oh, kung humihingi ng paliwanag, simple lang naman. Lahat ng program tuloy, tataasan pa nga yung budget sa lahat ng program natin. Pero ang City Hall, una nakikita nyo na So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang pinarangkan niya, no? Pahiyang-pahiya talaga itong kadebate niya. Na kung saan ay huling-huli niya. Di ba? Na talagang siya yung pinuno at siya yung naghakot ng mga taga Quezon City. So kahit anong gawin nito guys, kahit anong sira kay Biko, walang maniniwalang taga Pasig dyan. Di ba? Hindi nila kayang gibay nitong si Biko. Dahil nakita ni, kahit hindi tayong taga Pasig, di ba? Nakita natin yung leadership ni Biko, talagang maganda. Kaya nga natalo niya yung mga dynasty ng Eusebio dyan guys eh. Di ba? Sana ganyan lahat guys yung mapili natin, parang si Isko lang din yan. Di ba? Mga bata pa, may prinsipyo, transparent, iba kung mag-isip, para sa kapakanan ng nasasakupan. Yung mga kailangan natin guys, hindi yung nagpapayaman sa gobyerno natin, di ba? Yung mga ibang mayor dyan, pag naupo na, wala nang pakialam. Pero pagka election, di ba, mahal ko kayo, mga mahihirap, yung mga magsasaka, lahat ng uri ng organisasyon, mahal nila, pero pag naupo na, wala na, kanya-kanyang kurakot na, di ba? So, sana guys, ganito lahat ng maging leader natin kahit sa national, para talagang umunlad tayo at mawala na yung problema natin sa corruption. Alright? So, kaya guys, anong masasabi niyo dito kay Biko Soto at dito sa sumisira sa kanya? Ito yung mga talagang kalakaran na mga nasa likod ng mga maruruming politician, guys. Di ba? Mga trapong politiko na gusto lang siraan yung leader na kung saan ay gumagawa lang ng sinseridad na trabaho sa kanilang nasasakupan, kagaya ni Biko Soto, pero talagang gusto pang wasakin ito. So, baka natin guys, baka meron pa susunod na to, alright? So, ganito na po ang susunod kong vlog. Thank you very much.